sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit? May problema po ba, Papang, ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Abilino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo noon. Sa iyo ko na nga ipinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? Hahaha. Oo, alak. Di ba hiningi mo sa akin iyan? Kaya ibinala kita. Ingat ka lang sa pagmamotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Junicio, sinusunod mong palagi ang lula ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tsak, palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Naku naman, Hubensya. Hayaan mo na maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyong mukha mo ang masira sa iyong pagmamotor. Tumigil ka na, Hubensya, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama, pareho ang takbo ng inyong mga utak. Talaga super sungit. Palibasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutuli ng mga kasama natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmumotor. Itotodo ko na tong silinyador. Abat humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol, ayang, todo, gasolina na ako. Leona! Ha? Sasadsad ako sa buhanginan. Leona! Leona, buhay ka pa ba? Aray ko po, ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka, tulungan mo ako. Na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo. Babae ka, kaya yan. Aray ko po, pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Paano hindi ka maaksidente? Sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya, para bang dalawang buhay mo. Kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Hubensya? Tigilan mo na ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. O ayan ka na naman, magsama nga talaga kayong mag-ama, parehong matigas ang ulo.
Kamusta na Inday, Leon? Wala ka ng motor. Bali pa ang iyong paa at pasa ang muka. Isa ka pa, Kuya Abilino, imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako at makakapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala ka ng motor kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit? Ibinenta ni Mamang. Motor ko iyon, si Papang. Di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba si Mamang laging nasusunod kaya sorry ka na lang Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong magpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang Mamang na makikialam. Kapag may maganda nang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay Mamang na kaya kong mabuhay nang wala sila Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun ang sundo natin. Si Manong Rodney ngayon sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit ninyo po ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala ako nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka nga matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay, para may pinapakain kang 1 batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong pake mo sa akin? Nako, sorry miss. Na-open data kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, ako hindi natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay? Nang may buhay ang pinakikialaman ninyo kasi sa pinanggalingan kong lugar ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang busted ka na, chismoso. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo. Na mahal kita. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao. Ipinahiya mo. Di bali sana kung walang nakakarinig. Andun pa naman yung guard. Tumigil ka nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pakailamerong iyon at ke bait-bait mo sa kanya? Huwag mong sabihin na may pagtingin ka sa lokong iyon. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, dun pa nawala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops! Leona! Anong nangyari sa'yo? Tulong guard! Di ko kaya! Matutumba kami!
Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona? Mabuti at nandun ako kasunod mo. Kung nagkataon, sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung meron pang hihigit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pala ang pakiramdam mo, nagtatrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman akong pera doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bingbing. Si Dodong naman kanin na ang kinain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikinakasal si Bingbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zosimo? Ang iyong unang halik, unang tibok ng pusong sabik, isang saglit lang nang matikman, isang saglit lang, parang walang hanggan. Limutin mo man, mahirap gawin, dahil damdamin mo'y sumisigaw. Mapipiban ang iyong bibig, o kay tamis ng una mo. Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliit pa lamang ang mga anak ko nang matay si Sergio. Pero nakayanan ko ang lahat ng ito dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay. Kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinisimba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan ng Diyos. Sa gitna ng mga kahirapan at sa buhay, palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Diyos.